ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinaryo ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararop gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan Tsaka maraming mapangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa naton oras sa mga kasangkayan na impunto alas 8 haaga. Magandang morning. Magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas, magandang morning world.
Ini Daisy Lalosa Bilizar ang Radyo Pilipinas sa Borongan. Hapag mangulit ito naman Station Manager at Ruth Rivera Abunda. Kaupod ito na akon mga kasalagabay di Technical Section. Hera Chief Tech Joy Policarpio nga Engineer Alquin Baldonido. Kamiton man na nagbalay haaton pa na huibis na nga edisyon. Taramdan, good morning Eastern Visayas, March 26, 2026. Anaton taramdan. Good morning Eastern Visayas, aton iyo masasarigan ha mga notisya no surokin pinakabago nga mga panhitabo. Tikang ha palibot hiton aton na rehiyon. Syempre igin papadangat pinaagiton Presidential Communications Office. And pinaagiliwat iton aton tulong nga estasyon hiton Radyo Pilipinas dinhi naman ha aton na rehiyon. Radyo Pilipinas Borongan. Radyo Pilipinas sa Calbayo, ngan sugad man sugod. Inoobdan liwat kami iton Philippine Information Agency, ngan sugad man Visayas State University. So magpabilin nga nakatutok, nga diton ka alas 9 yan nga aga. Para naton Thursday edition iton aton program. Haluyo hiton na madalumdum nga panahon, darahiton Esterlis. Magpapadayon naman iton pagpahamtang namon hita mga balita, impormasyon, samtang ada na kamo. Iton yung tagsa-tagsa nga mga buhatan, mga pwesto, aton matimprano nga pinasok para makumplito aton compressed nga 4-day work week. Uy, last day na nihira yan na ha, Thursday. Feeling weekend na inihira niyan. Yon, so diri kita maglangan mga kasangkayan, diritso ta kadto na naton magiging kasugbong. Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte, nga ginpapamunuan ni SM Dodens Alaras, kaupod naton ni Mr. Aljon Malot. Aljon, magandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon niya na? Good morning, Eastern Visayas. Nakamute, Aljon. Yes, Ate Daisy. Go ahead, loud and clear. Good morning and maupay nga aga Ate Daisy diha kanimo gingunaman sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan no sa ato nga pagdumala sa ato nga station manager at Ruth Rivera Abunda. Likewise sa line para ato nga sister station Ate Charmaine Perito Balvez gikan sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog maupay nga aga ubos sa pagdumala of course no sa ato nga mga kaubanan diha sa DYOG sa atong acting station manager Sir Gene Navilon. Sa ato nga partner sa Philippine Information Agency diin karon nga buntag ato nga makauban si Ma'am Steph. Ma'am, good morning diha kanimo no and maupay nga aga sa ato nga mga higala mga suking tigpaminaw diha sa probinsya sa Leyte partikular sa dakbayan sa Tacloban. Of course, no? And good morning sa kinatibukan nga puwersa sa PIA, Philippine Information Agency Region 8 sa panguna ni Sir Rian Arento. Sa ato nga partner sa Akadim, Ma'am Micaela Gongoria at Mikay, good morning diha kanimo. No, ingon man sa ato nga tibok puwersa diha sa DYDC-FM sa panguna sa ato nga station manager Dr. Cristina Gabrilio. Sa tanan nga maabot nini nga ato nga Sibya, no, maparadyo man or sa ato nga Facebook Live sa Makausapa, Majong buntag, maupay nga aga, magandang umaga and good morning kanatong tanan. Unahon nato Ate Daisy ang update sa panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte sa kasamtangan. Wala gid nagpakita no sa iyang kahayag si Haring Adlaw ngani kaganina pa lamang kadlawon no ni bundak na gyud ang kusog-kusog nga pag-uwan Ate Daisy. Sukwahi kini sa miaging adlaw no kagahapon grabe kaayo kainit no ang ato nga panahon diri sa Southern Leyte. Ang init nga muduot gyud sa panit but this time no mas mahagkot ang ato nga atmosphere no ang ato nga palibot considering nga nakasinati kita og pag-uwan. Sanglit ato nga pahinumdom sa ato nga mga kaigsunan, make sure nga magdala sa inyo nga mga proteksyon no kay sa gikingon pa ni Ate Daisy where katapusan no ninyo karon nga sulod sa inyo nga opisina no kay ugma murag batsi na kay work from home na mga higala no or for example ang uban for the work week gyud wa nagyoy trabaho og mang adlaw and sa mga adunay lakaw no karon dili malimot sa pagdala sa inyong protection especially sa entire province of Southern Leyte kay nakasinati gyud kita og madagumon ngadto sa mauwanon nga kahimtang sa panahon mga higala.
Samtang peace and order situation generally peaceful ang mga kalungsuran nga ato nga gitutukan no diri sa probinsya sa Southern Leyte walay dagko nga paglapas sa balaod ang nahipatik sa record sa kwerpo sa kapulisan. Nagpabilin nga malinawon and of course tungod usab kana no sa paningkamot sa ato nga mga kapulisan and pagsunod sa katawhan ining nagkadaiya no nga mga lagda or balaod mga kaigsuonan. Samtang update kita sa ato nga linya sa kuryente at DC kay nagpagawas og scheduled power interruption no ang Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco karong adlaw. In fact no murag nagsugod na nga ni mga higala kay alas 8 kini sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon diin na partikular sa maapektuhan ang ato nga mga konsumidores diha sa Carnaga sa lungsod sa St. Bernard. Matod pa adunay pagahimuon nga pag-restructure sa poste no kinaapektuhan kini sa usa ka residential construction diha sa Naasoy nga barangay. So far mao kana ang update nga power interruption karong adlaw nga Huwebes. Ato lamang pong ipasabot Ati Daisy, Ati Charmaine, Ati Mikay, Ma'am Steph, no? Kay usak maanindot nga balita gikan gihapon kini sa Southern Leyte Electric Cooperative kay para sa buwan sa Abril ipatuman na no ang kining gitawag nga Lifeline Rate and Subsidy Program kon LRSP pinasubay kana sa ERC Resolution number 2 Series of 2026 and pinasikap sab sa Joint Resolution number 1 Series of 2026 sa DOE, ERC ug DSWD. Naghatag kini Ati Daisy, Ati Charmaine, Ati Mikay, Ma'am Steph no og kining libre nga konsumo sa kuryente para ni adto nga mga 4-piece members no and mga non-4-piece members basta na bilong sa marginalized or low income no nga kining family. But pasabot niini nga kung ugaling ang consumption sa usa ka panimalay nga bilong sa 4-piece or non-4-piece nga low income earner kung ang ilang consumption 0 to 50 kilowatt hour no matag buwan libre na Ati DC kumbaga walay bayad no ang naasoy nga mga pamilya. Pero may catch dyan ha, Aljon. Yung magsusubsidize tayo na non-members. Yes. Oo, correct. Oo, Ate Daisy, ang kumbaga ang saan ta? Tayo yung magbabayad in short. Correct. Yung mga non-4-piece at saka yung hindi mga nasa NHTS ng DSWD. Yun yung kasi tayo nagtitipid tayo Exactly, Ate Daisy, no? So siguro the reason siguro behind this resolution no para pod sa kining bulig pod sa ato nga mga low income earners Ati Daisy no and mga marginalized. Pero dapat Aljon dapat government yung mag-subsidize, hindi tayo na mga member consumers kasi hikita nagtitipid na kita para mahabubo ito natin consumption, 'di ba? Labi na yan na mamahal itong presyo itong mga petroleum products. So kung may ada kunta subsidy, it should be from the fund, national government. Yeah, oo. Kay muraog, kumbaga, defeat gihapon ang purpose na of us saving kay lagi. Like didiha amon na Eastern Samar, 52% ma-qualified dyan 52% ito naman mga member consumers. And kami, yung 48%, kami yung i-florate sa amin, yung payment para dyan. Yeah, oo. So, I hope Ati Daisy no malantaw ni sa ato nga mga hingtungdan like for example the DOE, ERC and DSWD kay joint resolution kasi ang naasoy nga program mga higala no. So valid point no nga dapat win-win nga dapat nga result no for the 4-piece and even sa mga consumers no nga nagbayad or nakakonsume og 50 kilowatt hours no matag buwan and up no kay para at least man lamang ang benefits usab no mo makabenepisyo niini ang tanan nga mga miyembro konsumidores no. But again for that resolution nga atong gi-mention mga higala para lamang kadtuha sa mga nagkonsume og 0 to 50 kilowatt hour no matag buwan, but for non-4-piece you have to prove sad ang inyong kining pagkabilong sa low income by providing a certification gikan sa Municipal Social Welfare and Development Office no sa inyong poverty threshold or gikinahanglan usab pero
pwede hapon ko na ipakita ang previous nga income tax return pero mga ni, di ba, belong sa poverty threshold. I doubt nga may da ITR, di ba? But again, in lieu of ITR, you can submit the certification of poverty threshold gikan sa inyong tagsa-tagsa ka mga MSWDO. Mao kana ang pasabot mga higala sa Southern Leyte Electric Cooperative magpatuman sugod sa buwan sa Abril. Alright, o para sa uluhan sa mga kalambuan nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod para sa karon nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas, ika-26 na nga adlaw mga higala sa buwan sa Marso tuig 2026. Rehabilitation Concrete Lining Ubong FA diha sa lungsod sa Hinunangan formal na nga gi-turn over. Lokal nga panggamhanan sa San Ricardo, Department of Interior and Local Government kung DILG nagpakita og giniusang aksyon alang sa kalambuan sa lungsod. Pulis sa Buntok Municipal Police Station nakadawat og pag-ilagikan sa Police Regional Office 8 og GSIS Maasin nag-abli og temporary service desk sa Kapitolyo. Kanang inyong atangan mga higala kay sa pagbalik sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dinilyamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Alright, mga salamat Aljon for the good and bad news from Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte, ano? And yun na naman nga mga oras nga dikin naman kita DYDC Visayas State University dahil linya Miss Micaela Gongora maadjong buntag, tama ba? Good Morning Eastern Visayas. Oo, maadjong buntag. Good morning, Ma'am Daisy from Radio Pilipinas sa Borongan ug sa kinatibuk ang puwersa sa RP Borongan DYES. Maayong buntag, maupay na aga, maadjong buntag, maupay na aga aghapon kang Ma'am Charmaine Perito Balvez sa Radio Pilipinas Kalbayog og sa kinatibuk ang puwersa di amam no sa RP Kalbayog. Maadjong buntag kang Aljon na malot sa Radyo Pilipinas Sugod og sa atong sa inyong kaubanan po diha Aljon no ingon man kan Ma'am Steffi Libarios from PIA og sa tanang nagpaminaw nato karon maparadyo man o via Facebook Live or internet radio o sa kinatibuk ang Eastern Visayas or across Eastern Visayas. Happy Thursday! Yes, good morning once again. Maadjong buntag mga higala sa kahanginan. Sa alang sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang iyong makauban karong adlang Huwebes, Marso 26, tuig 2026. Maghatod kaninyo sa mga balita, updates ug kalambuan dinhi sa dakbayan sa Baybay. Okay, mga higala, mag-una kita sa update sa atong panahon. So, yes, sa pagkakaroon, wala gyud nagpakita ang atong haring adlaw, no? In fact, kaganiha, sayo sa buntag, nag-uwan, adunay mga pag-ulan nga nasinati din sa dakbayan sa Baybay. Apan, anam-anam kining sa pagkakaroon, no, taligsik na lang and pawala na gyud ang ulan, apan wala nagpakita ang atong haring adlaw. So there's a chance nga mo ulan na pod kay ang atong panahon cloudy and kuan kana bitawng kining na ay medyo kuan kanang madag-umon ang atong kalangitan mga higala sa pagkakaron. So dili nato kalimtan pagdala sa proteksyon no sa ulan. Dalag gyud og payong, raincoat ug unsa pa na diha para ready and protected tano kay adunay chance nga muulan na pod mga higala. Ang atong temperatura anaa sa 25 degrees Celsius, real feel 26 degrees Celsius mga higala. And sa lain pang update gikan sa dakbayan sa Baybay, ang atong Commission on Elections sa Baybay City no nagpadayon gapon nga nagpahibawo nga kutob or hangtod sa Mayo 18 ang ning kasamtangang tuig ang pagparehistro alang sa umabot nga barangay and sangguniang kabataan elections mga higala. And nagpasabot sila nga ang types of application to be accepted mao ang registration, transfer, change or correction of entries, reactivation, inclusion, reinstatement, transfer from foreign post to local, updating of records of those nga mga PWD, senior citizens, IPs, ICCs, and other members sa vulnerable nga sector. So kinsa man ang pwede magparehistro, sumukad to ang nagpangidaron og 18 pataas on or before
the day of the barangay elections. And of course, residente sa Pilipinas for at least 1 year and at least 6 months sa lugar diin na tumumubutar, no? And para naman sa Sangguniang Kabataan elections, at least 15 but not more than 30 years of age and residing sa barangay or dapit diin for 6 months din at tumumubutar, no, on or before Sangguniang Kabataan elections. And yes, mga higala, mao ka na ang gipagawas sa atong Baybay City Information Office sa laing bahin naman diri sa tungtungaan Visayas State University. Bag-o lang nagpagawas og memo o ang atong administrasyon o nagi-post po kini mga higala, no, sa Director for Student Affairs and Services Office. Sa tanan nga mga VSU students, proud Viscans, ang Life Bank Foundation Incorporated Thesis Grant Program is now open to support your academic research journey, no. So pwede ka mo apply ni ini, don't miss this opportunity mga higala. So dapat ang usak aplikante nga maka-avail ning maong thesis grant regular student with the junior and senior high level standing sa VSU, and dapat adunay approved nga thesis outlines aligned mga higala sa organic agriculture, and adunay GWA nga or grade weighted average of 2.00 or higher. Dapat aduna sa ika-present nga certificate coming from the registrar, and dapat ang usak aplikante ana belong sa low income families, no, para or tagag prioridad ang mga aplikante nga na-belong sa low-income families mga higala, no. So, sa lain pang qualifications, mamahimong inyong bisitahon ang Facebook page nga Facebook page sa Director for Student Affairs and Services Office, din naka-post ang kining maong thesis grant. So, ang application period, March 23 to April 24. Oo, take note mga higala, Marso 23 ko to Abril 24 lamang. Deadline of application Abril 24. Interview period sa mga kwalipikadong aplikante, Mayo 4 ko to 8 ning kasamtangang tuig. Again, bisitahang buhatan sa Institutional Student Programs and Scholarship Office. Anaa ka na mga higala sa DSAS, formerly USO, alang sa dugang pa nga kasayuran. Sa din na punta sa atong update sa tubig, walay abiso. O no, nga any water interruption or problema sa tubig mga higala nga gipagawas ang Baybay City Water District. So wala apa nagpagawas sila og disconnection advisory para ugma pohon Marso 26 sa diha sa Area 14, Barangay Kugon, Hibunawan, Maganhan, Igang. Sa adunay mga overdue accounts, mamahimong inyong isettle karon para malikayan ang kining maong disconnection. And sa atong LEACO 4 naman, nunot sa gipagawas ng Executive Order number 110, diing gideklara nga State of National Energy Emergency, no, ang Pilipinas due to global fuel supply uncertainties, no. Ang atong LEACO 4 nagpagawas og advisory sa mga konsumidores nga kinahanglan gyud mga higala, no, nga magtipid, kinahanglan nga i-unplug ang appliances when not in use, kinahanglan kita mo gamit og mga energy efficient lighting, no, and then mo shift kita og high energy activities to off-peak hours. Kinahanglan pod nga kung nagagamit kita og aircon, na dapat ang temperatura nakaset sa 24 degrees Celsius pataas. And kinahanglan nga i-minimize, no, or atong i-avoid usa lamang ang paggamit og mga high wattage appliances kung gikinahanglan mga higala, no, or kung dili gikinahanglan, kung dili needed gyud siya, so ato sa lang ning i-minimize or i-avoid para malikayan, no, ang dako nga pagkonsumo sa enerhiya. And atong LEACO 4 padayon sa pag-maintain og continuous nga power supply base sa ilang gipagawas or gipost no nga kasayuran. And baw pa kana ang latest update, wala pa any update related sa atong energy diri or supply sa kuryente diri sa atong LEACO 4 mga higala. Sa peace and order situation naman, generally peaceful ang atong kahimtang sa dakbayan sa Baybay. Walay mga insidente nga naka-threaten sa atong seguridad apan mga higala. Pahinumdum na po sa itong mga biyahedor. Padayon gihapon ang atong kapulisan nagpahigay ng checkpoint, no. So dapat nagka-follow kita, nagasulob kita og helmet o ganoon na kita kompleto nga mga papilis aron malikayan ang
nga madakop o mapinaltihan mga hikala. Ug mo kana ang atong updates kalambuan gikan sa dakbayan sa Baybay ug alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw. Fire Prevention Month giobserba sa Baybay City Fire Station pinaagi sa nagkadaiyang serbisyo komunidad. VSU nakadawat og Platinum Award sa IPOFIL Summit at ang iyang dugang detalye ng mga balita sa second half ng atong tulumanon na Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo mga salamat Miss Micaela haton na pauna nga impormasyon tika nga Visayas State University DYDC. Ngan yan ang mga oras ngadto naman kita ha Radyo Pilipinas Calbayog Miss Charmaine Perito Valves. Magandang morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Ate Daisy Bilizar sa Radyo Pilipinas Borongan and good morning sa Bugos Versa sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning liwat sa aton sister station, tigang naman sa Radyo Pilipinas Sugod, pinaagi kan Kuya Aljan Malot and good morning sa Bugos Versa sa pagpanguna naman ni SM Dindo Alaras. Good morning sa aton partners sa Academe, tigang sa VSU DYDC-FM, Ate Mikay and sa Bugos Versa sa pagpanguna naman ni SM Dr. Cristina Gabrillo. And yes, good morning sa aton Igkasi PCO, tigang naman sa Philippine Information Agency, Miss Steffi Libarios, and sa Bugos Versa, San PAA, sa pagpanguna naman ni SM Regional Head Rian Arendo. Ngayon din sa Radyo Pilipinas Calbayog, sa ngaran sa aton acting station Manager Hinaro Navalon, ako ni makakaupod Charmaine Perito Balvas. Ng update anay san kamatangan san panahon din sa Calbayog. So nagtikang na init nga panahon din sa Calbayog. Oo. Pero yan ang adlaw may kita expected nga pag-uran. Adala sa 10% nga pag-uran around 2 p.m. So diri gihapon kita malimot pagdarasan aton proteksyon kontra san init, kontra san uran. Sini nga nagbabag-o nga panahon. Update sa pagtagatubig, Calbayog Water Company Incorporated, may dagin palusad nga service advisory and buhatan, kundiin para na adlaw Huwebes, Marso 26, may ada nakaschedule nga valve insertion activity sa Karayman Bridge. Yan na ini adlaw Huwebes, tikang 9:30 a.m. kutob 7 p.m. Apektado ang Barangay Karayman dinhi sa Calbayog, sugad man ang mga barangay sa Burabod, kautod ngan Barangay Monbon sa Santa Margarita. Update sa pagtaga-kuryente sa Melco 1. Suya nagihapon adlaw Huwebes, may dasin scheduled power interruption tikang 9 a.m. to 5 p.m. Magkakamiada sin conversion sa one phase ihimuon nga 3-phase primary line sa Barangay Trinidad dinhi sa Calbayog. Apektado ang Barangay Kagsalawsaw, Trinidad, Basud, ngan Barangay Kahumpan dinhi sa Calbayog. Ano sa pang update tikang gihapon sa Melco 1, yan na maabot Sabado, March 28, tikang 8 a.m. to 5 p.m. magkulop ng pagkaparong san kuryente, usap pa nga scheduled power interruption para paghatag lugar san bubuhaton nga load balancing, replacement san damage nga cross arm sa Barangay Malubago, sugad man line clearing activity. Apektado ang Panhubhuban 1 ngan 2, Globe and Smart, Veloso, Poblasyon, San Jose, Malubago, ngan Ronyo. Ngano sa pang update dinhi gihapon sa Calbayog, kundiin yan nga adlaw Huwebes o kanina tikang 8 a.m. kanina bubuhaton an usa nga public hearing kasumpay san plano nga pagtindog sa City College dinhi sa Calbayog. So harampangan ay nga panukala nga draft ordinance nga Kolehiyo di Calbayog, usay ni nga lokal nga kolehiyo nga nagtutuyo maghatag sin abot kaya di kalidad ngan accessible nga edukasyon sa Calbayog sugad man sa hipid nga mga
munisipyo. So again, tikang 8 a.m. Yan ay iniadlaw Huwebes, March 26, alan na pagbisita sa Calbayog City Convention Center sa open pa ini sa nga tanan nga mga namamati sa mga estudyante linabi, sa mga kag-anak, sa mga teacher ug iba pa nga sektor alam kamo pagbisita sa Calbayog City Convention Center. Importante po ang iyong mga opinyon, ang iyong mga suhestyon para mas mapaupay pa ini nga programa ang pagtindog sa City College. Para naman Charmaine, sa mga balita. Yes, Charmaine, Ate may ada ba Vicky. dida college school ha Calbayog? Yes po, may da kami didi government nga eskwelahan sa Northwest Samar State University. So man may da kami private college. So maikatulo. Christ the King College. Okay, thank you. So da ko ni nga bulig. Para sa ton mga dire afford nga makapag-eskwela sa ini nga City College, pupunduhan naman sa LGU. Okay, para sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, citywide culmination sa Women's Month sa Calbayog, ginpakusog ang papel san kababayan ngan industriya san lubi sa Samar, padayon nga ginpapakusog. Ang detalye sa second part sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat Charmaine na situation report ngan sugad man headlines and mga balita tikang naman na Radyo Pilipinas Calbayog nga di naman kita Philippine Information Agency adi ha aton na makakaupo di Miss Steffi Libarios. Magandang morning, Steph. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Miss Daisy. Good morning, Sir Aljun, Miss Micaela, and Miss Charmaine. And good morning gihapon na aton mga maping and online viewers sa social media. On behalf of Sir Bong Pedelino han PIA Southern Leyte, ako laan ninyo makaupod yan ang aga para mapadangat yung balita nga ni papang impormasyon. Para yan ang adlaw, March 26, 2026, Thursday. Kabutangan na atong panahon niya didi ha syudad ng Tacloban. Maupay na panahon didi, napakita hiharing adlaw, pero partly cloudy ang aton kalangitan. So may possibility gihap nga umuran. It's either yan nga kulop or niyan nga gabi. And para aton power update as of this morning, waray pa man magpagawas ang Layeco 2 and Layeco 3 hinabiso para hin power interruption. Ngan waray gihapon naka-schedule hin water disconnection and water interruption in Prime Water Leyte hapag kaya na nga aga sanglit padayon ng aton supply hin tubig ngan kuryente. Pero ayaw gihapon ta kakalimot pagtipid han paggamit hin kuryente nga tubig labi na nagdeklaraan aton presidente hin State of National Energy Emergency. So para naman nakadugangan nga impormasyon, magkakamay-ada hin free tuberculosis or TB screening ang Tacloban City Health Office, Santo Niños District Health Center. Ini nga aktibidad in partehan era pagselebrarhan World TB Day. Pagbubuhaton ini yan nga adlaw March 26, magtitikang yan nga alas 9 aga. So kaupod hini nga aktibidad ang Department of Health Eastern Visayas CHD8 nga ng Philippine Business for Social Progress Access TB Project. Para naman ha mga interesado, pakatula ka mo ha Santo Niño District Health Center, Tacloban City, yan nga adlaw. Para naman yan nga aga, adi na mo nahikay nga balita, tikang ha PIA Southern Leyte. Mga nanhimo sa unang tuig sa administrasyon ni Mayor Luz Mercado, og mga angay himuon pa, gipadayag sa una niyang State of the City Address o SOCA. Ang detalye hini nga balita nurunian ha atong second half. Back to you, Miss Daisy. Da mga salamat, Miss Steffi. Haton imo pauna nga impormasyon tikang ha Philippine Information Agency. Good morning, Eastern Visayas.
Ngantikang naman didi Radyo Pilipinas Borongan ha sitwasyon anay didi syudad hiton Borongan madampog ito na amon kalangitan ha pagkayana pero nasa ring man aton DOST pag-asa ipikto ini hiton Esterlis ngan mahatag hina mga pag-uran. So kailangan namon hiton payong para masiguro magiging safe liwat kami. Pag taga kuryente naman waray abiso hina power interruption iton Eastern Samar Electric Cooperative pero busy na iton na aton na mga taga kooperatiba labi na aton line crew hapag construct hiton linya tipaka hiton City Infirmary hiton syudad hiton Borongan para maging operational ngan makahatag hinduga nga serbisyo medikal nga dahiton mga boronganan. Hapag taga tubig waray liwat abiso para service interruption tikang Borongan Water District ngan peace and order situation nagpapabilin nga mahimyang iton sitwasyon hiton probinsya iton Eastern Samar. Nga headlines iton mga balita tikang didi Radyo Pilipinas Borongan. Paray na nga adlaw Huwebes sa March 26, 2026. Siyahan ikaduha nga walang gutom program food redemption gindumara ha syudadhan Borongan 1,500 katawo nakabenepisyo. Samtang DSWD 8 local government unit iton Borongan mahatagin fuel subsidy ha transport sector tungod hiton fuel crisis. Ngan Minority Leader Libanan na apilarhin subsidiya para 3.5 million nga mga parag-uma hanlubi. Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatuto kataramdan. Good morning Eastern Visayas. Madanga tayon detalye, kataliwan lahi na pira nga pahinomdom. Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinaryo ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Pagbibilad ng sakalye, maraming losses dyan Tsaka maraming pangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanap buhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Morning, Eastern Visayas. Alright, balik kita taramdan. Good morning Eastern Visayas. Sa aton kanan panhuybis nga edisyon ngan kadton tanaan detalyahan mga balita. Unahon ta Radyo Pilipinas Sugod, Aljon Malot, otro magandang morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning Ate Daisy. Para sa unang nga balita gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Lokal nga panggamhanan sa San Ricardo o Department of Interior and Local Government kung DILG nagpakita og giniusang aksyon sa kalambuan sa lungsod. Ang detalye hatod ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas Report. Sa San Ricardo, Southern Leyte, gipakita ang lig-on nga panaghiusa o koordinasyon sa Municipal Management Coordinating Council nga gilangkuban sa DILG family atol sa ilang unang kwarter sa meeting sa miaging adlaw. Gipanguluhan ni Municipal Local Government Operations Officer Blossom T. Escoyos ang mahinungdanong diskusyon nga nagtumong sa pag-align sa mga programa o pagpalig-on sa suporta tali sa nagkadaiyang ahensya alang sa mga prioridad sa lokal nga pangagamhanan.
Aktibong mitambong ang mga kauban gikan sa Uniformed Services, lakip na si SFO3 Jemmy Adubas sa Bureau of Fire Protection o representative ni Police Captain Joel Carbonilla sa Philippine National Police nga nagpakita silang padadyon nga pagpaningkamot alang sa kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa komunidad sa San Ricardo. Naghatag usab og estratehikong direksyon si Budget Officer Loren D. Ihuguna, pinaagi sa klarong giya o sa alokasyon sa pondo alang sa peace and order and public safety. Kauban niya si ADAC POC Focal Person Kevin Kalubag nga nagsiguro nga ang mga programa mapatuman nga responsable o finansyal nga ligon. Gipasiugdahan sa maong meeting ang kusog sa usa ka panahiusa nga DILG family nga nagtinabagay aron maghatag og efficient, responsable og mga makatawhanong serbisyo alang sa katawhan. Sa San Ricardo, ang koordinasyon dili lamang proseso kini usa ka lig-on nga pasalig alang sa mas maadyong pangagamhanan, pinagi ni sa pagpanguna ni Mayor Fem Sobrevilla. Balita gikan sa LGU San Ricardo, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Sa laing balita gikan sa VSU DYDCFM, Fire Prevention Month giobserba sa Baybay City Fire Station pinaagi sa nagkadaiyang serbisyo komunidad. Ani ang detalye sa akong report. Sa pag-obserba sa Fire Prevention Month 2026, ang Baybay City Fire Station, ubos sa liderato ni Fire Senior Inspector Benito Gondilino Ilona, aktibo nga may pahigayon ug nagkadaiyang kalihukan nga nagpunting sa edukasyon, seguridad ug pag-alagad sa komunidad. Kabahin ini igipahigayon ng usa ka book reading activity alang sa mga batang estudyante sa learning basket dito mismo sa bag-o nga Baybay City Fire Station. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalambo sa kahibalo sa kabataan bahin sa fire prevention. Pinagi sa interaktibong storytelling, gipahibalo sa mga bata ang husto nga paggamit sa fire extinguisher ug ang importansya sa kaluwasan sa eskwelahan ug panimalay. Gihatagan og gibug-aton usab nga ang pagtudlo sa husto nga kahibalo sa sayong edad makatabang nga mamahimong luwas batok sa sunog. Samtang netong Marso 24 ning kasamtangang tuig, miapil usab ang Baybay City Fire Station sa usa ka joint Greyhound operation kauban ng Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP Baybay. Ang maong operasyon gitumong sa pagpaligon sa seguridad sulod sa pasilidad, pagmintinar sa integridad sa rehabilitation nga programa ug pagbugong sa pagsulod sa mga kontrabando. Human sa operasyon, gipahigayon usab ang usa ka gift-giving activity alang sa mga persons deprived of liberty, isip kabahin sa ilang padayon nga paghatag og suporta o pag-amuma sa komunidad. Ang maong mga kalihukan kabahin sa padayon nga obserbasyon sa Fire Prevention Month nga nagpakita sa dedikasyon sa Baybay City Fire Station sa dili lamang paglikay sa sunog kundi usab sa pagpalambo sa kahibalo, seguridad ug kaayuhan sa katawhan. Gikan sa VSU DYDCFM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Citywide culmination sa Women's Month sa Calbayog, ginpakusog ang papel san kababayinan. Pamatian ta detalye matikang kansuzat pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga igindumara sa syudad San Calbayog ang citywide culmination sa National Women's Month 2026 sa pagpanguna sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Tampok sa selebrasyon ang mga mensahe sa mga opisyal sa syudad nga nagpapabugat sa importante nga papel sa kababayinan sa panimalay ngan komunidad. Tampok liwat sa okasyon ang iba-iba nga produkto ngan mga obra sa kababayinan ikang sa mga magkaduradelain nga organisasyon sa bugos nga syudad. Sa iya mensahe, ginpabugatan ni CSWD Officer Donato Albalda Jr. nga ang pag-uswag sa nasod nakakabot pinaagi sa paghimo mga espasyo
kundi nakakaglid ang kababayinan. Iya gihapon gin pahinungod ang kusog ng dako nga kontribusyon sa kababayinan diri la sa panimalay kundi pati sa katilingban. Ang culmination diri la ini usa nga selebrasyon kundi usa nga pagbag-o sa panumpa nga waray babayaan nga kababayinan samtang padayon nga ginpapakusog anira katungod ngan partisipasyon sa nga tanan nga aspeto sa sosyedad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Steph. Balita naman tikang PIA Eastern Visayas, mga nahimo sa... Hello? Balita naman tikang PIA Eastern Visayas, mga nahimo sa unang tuig sa administrasyon ni Mayor Luz Mercado ug mga angay himuon pa gipadayag sa una niyang State of the City Address o SOCA. Ang detalye gahatag ni Bong Pidalino han PIA Eastern or PIA Southern Leyte. Gipadayag ni Masin City Mayor Luz Mercado ang pipila ka mga butang nga iyan ang nahimo og himuonon pa ilawom sa iyang pagpangatungdanan sa syudad. Gihimo ang nasoy nga pagpadayag sa kinaunhang babaeng mayor sa Masin City diha sa iyang pinakauna nga State of the City Address kon suka pagka Martes, Marso 24 sa City Gym. Gitumbok sa alkalde ang mga kalambuan ngayon ang nabuhat sa natad sa social services, agriculture, infrastructure, tourism o economic development, environment sustainability, education, culture o sports, digital connectivity, peace, order o disaster resilience, o fiscal responsibility o maayong pagdumala sa panudlanan sa syudad. Sa unang bahin sa iyang pagpulong, iyang giingon nga ngayang administrasyon kanunay nakatutok sa kaayuhan o kalambuan sa mga katawhan kon people-centered governance alang sa mga negosyante o ni bisan kinsang buot magnegosyo. Gibutyag niya nga sa sunod tuig 2027 mamahimong gaan na ang proseso kay ipatuma na unya ang full digitization sa paglukat og business permit. Sa natad sa turismo o economic development, gibutyag ni Mercado ang pipila ka mga shipping lines nga miabli og bagong ruta alang sa Masin Cebu ug Masin Surigao, ingon man Masin Limasawa. Samtang gisulti sab niya nga hayan sa mosunod nga 3 ka bulan, malauman nga adunay aircraft operation ang Masin City Airport. Kabahin sa kahapsay, kalinaw ug katakos pagsagubang sa kataragman, si Mercado nagkanayon nga ang dakbayan mao'y usa ka dapit nga luwas puy-an, trabahuan o mahimong anhi dinhi ang si bisan kinsa mag-ugba og pamilya. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Damo salamat sa imo report, Sir Bong. Eastern Visayas. Anaton oras sa mga kasangkayan, 43 minutos na nakalabayhan alas 8 haaga, ngansyahan naman nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas Borongan. Ikaduha nga World Walang Gutom Program Food Redemption, gindumara di Syudadhan Borongan, 1,500 katao nakabenepisyo. Ang detalyihan report, tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Maabutin 498 ang ihapin Boronganan nga walang gutom program WGP beneficiaries na nakabenepisyo. Han ikatulong nga hugdan gendumara nga food redemption ha Borongan People Center ha Barangay Sungkan Merkules Marso 25. Sumalakan Mrs. Dina Disulog, team leader at pagpapatuman ni WGP Eastern Samar, ang nasabing nga ihapin kaparte ng 1,570 ang kabugusan ng mga beneficiaryo ng WGP asyudad. Kantidad din 3,000 pesos nga food credits para niya nga bulan ng Marso 2025
2026. Adto nakarawat ang nasabi nga WGP beneficiaries nga Go, Grow o Blue Foods mga pagkaon nga riko in carbohydrates, protina ug mga pagkaon nga nagpapakasug immune system. Ngan ini na adto ikaduha nga WGP Food Redemption naging buwata syudadhan Borongan hitian nga tuig 2026. Ini nga WGP in programahan gobyerno ipinagid DSWD intoy mabaton iton involuntary hunger ngan mapakasug iton seguridad na pagkaon hitmang pamilya nga mas nga nagkikinhanglan sigud kan Mrs. Disulog. Kabulig ang WGP ang team hit City Social Welfare and Development Office, City Health Office ug ang Barangay Nutrition Scholars BNSS sa syudad pagdumara hini nga food redemption. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamatan report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang pulis sa Buntok Municipal Police Station nakadawat og pag-ila gikan sa Police Regional Office 8 para sa kompletong detalye anang report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas report. Ang Buntok Municipal Police Station sa panguna ni Police Captain Ulysses Mesa mapasigarbuhon nga nagpahalipay kang Police Staff Sergeant Gretchen Lesiges ang hepe sa Women and Children Protection Desk human kini makadawat og prestiyoso nga pasidungog gikan sa Police Regional Office 8. Si Police Staff Sergeant Lesiges usa sa mga pinasidunggang personahe nga nakadawat og PNP Commendation Medal kon medalya ng papuri tungod sa iyang talagsaong dedikasyon, kakugi og profesionalismo sa iyang pagpanerbisyo sa katawhan, ilabi na sa pagpanalipod sa katungod sa mga kababaihan ug kabataan. Ang pagtunol sa mga medalya gipahigayon atol sa traditional Monday Flag Raising Ceremony kanatong miaging adlaw nga Lunes, Marso 23, 2026 sa PRO8 Multipurpose Hall, Camp Canglion sa lungsod sa Palolete. Ang mangkalihukan gipanguluhan ni Police Brigadier General Jason Capoy, ang Regional Director sa PRO8, uban ni Police Colonel Froilan Navarrosa, ang Acting Deputy Regional Director for Administration, kinsa maoy nanguna sa pag-ila sa mga takos nga mga opisyal sa kapulisan sa tibok rehiyon. Alang sa Buntok MPS ang maong award ni Police Staff Sergeant Lesiges o sa kadakong dungog. Dili lamang alang sa iya nga kaugalingon, kundi alang usab sa tibok pwersa sa kapulisan sa lungsod sa Buntok Southern Leyte. Kini nagpamatuod sa taas nga kalidad sa serbisyo nga gihatag sa mga lokal nga pulis ngadto sa komunidad. Balita gikan sa lungsod sa Buntok para sa Bagong Pilipinas. Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Daghang salamat sa mong report, Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, VSU nakalawat og Platinum Award sa IPOFIL Summit. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Ang Visayas State University og Platinum Award, ang pinakataas nga pagila nga gihatag sa mga institusyon nga nagpakita sa kahusayan sa paghimo, pagpanalipod ug pagkomersyalisa sa intellectual property. Ang maong award gihatag sa Intellectual Property Office of the Philippines atol sa 2026 ITSO President Summit and General Assembly nga gipahigayon kagahapong adlaw sa Iloilo City. Kini nga kalampusan o sa kadakong milestone alang sa universidad tungod kay misaka kini gikan sa Gold Award ngadto sa pinakataas nga level, ang Platinum Award. Ang maong pag-ila nagpamatuod sa Kaligon sa Innovation ug Technology Support Office sa universidad, ingon man sa hiniusang paningkamot sa mga researcher, administrador ug mga kauban sa pagpalambo sa innovation ug intellectual property sa nasod. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Industriya Sanlubay sa Samar, padayon nga ginpapakusog. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas report. Padayon ang gobyerno probinsya sa Samar san mga pitad pagpakusog sa industriya Sanlubay como parte san mas luwig nga hingyap nga mapauswag ang panginabuhian san mga parauma sugad man ang sektor san agrikultura sa probinsya. Adaluwat ang pagkamay-ada, koordinasyon sa mga LGUs o gobyerno probinsyal para masigurado nga naaabutan sa mga programa ang mga parauma ug nababaton ang era mga panginahanglan. Importante ang pagtutok sa industriya Sanlubay tungod usa ini sa primera nga panginabuhian sa Samar sa pagpauswag sa industriya ginlalauman
nga magiging marigon ang kita sa mga parauma ug mag-uuswag ang ekonomiya san probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so naton oras 11 minutos na laog sa mag alas 9 nga naduga nga balita tikang naman didi Radyo Pilipinas sa Borongan. DSWD 8 nga local government unit iton Borongan mahatag in fuel subsidy ha transport sektor tungod hiton fuel crisis. Ang detalyehan report tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Kahatag hinbulig pinansyal ang Department of Social Welfare and Development DSWD-8 nga ng lokal nga gobyerno han Borongan para sa transport sector ha syudad kasunod han epektuhan padayon nga krisis sa presyon petrolyo. Sumalakan Mayor Jose Ivan Dayan Agda matatagan hin 5,000 pesos nga cash fuel subsidy an 1,908 rehistrado nga tricycle drivers pinaagihan DSWD Field Office 8. Igin pahayag inihan alkalde hagin buhat nga press conference San Martes, Marso 24 ha Mayor's Conference Room. Igin pasabot ni Mayor Agda nga personal hiya nga gintawagan ni DSWD 8 Regional Director Grace Subong para igsumat ang nasabing ayuda nga ibabase ha listahan TLFRU han mga rehistrado nga driver. I received a call coming from Director Grace Subong of DSWD. So we are waiting until now pagkawasan guidelines yung naging atag 5,000 nga hatag itong DSWD nga natin mga tricycle drivers. Lugod nangaruhihakan yesterday kung pipera iton atin registered ng mga tricycle drivers it atin file on that data in the city TLFRU. And I replied to her that we have 1,908 tricycle drivers. So, ining ayuda, anak pakaintindi, is in a form of cash. Ginklaro liwat han alkalde nga dirihiya matambong ha distribusyon han ayuda, sugad pagsunod ha antay-epal nga direktiba, pero andaman City LGU pagbulig kung may kinahanglanon. Dugang pa maghahatag liwat hin subsidiyan LGU Borongan, pinagin fuel coupons, agud masiguro nga magagamit ini ha pamamasada. Sumalakan Agda, naabot na ha 110 pesos tubtob 120 pesos kada litro ang diesel. Samtang sobra 100 pesos kada litro ang gasolina nga nagre-resulta paghitaasan adlaw-adlaw nga gaston mga driver ngadto diri mamenos ha 300 pesos. Waray liwat fare increase nga igpapatuman sugad pagsunod ha direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Makikig negosasyon ang LGU ha kadam-an nga gasolinahan ha syudad base karawatan ang fuel coupons nga babaydan han city government. Magbubutang liwat hin mga personnel para masiguran safety measures sa implementasyon. Lakipan fuel subsidy and pump boat operators nga nabiyahe ngadto ha mga islahan Borongan. Kung umabot ha worst case scenario nga magkulang ang supplyhan petrolyo syudad, andaman LGU maghatag hin libre nga sakay, pinaagyan mga bus agud diri maudong ang mobility han mga residente. Ipapatuman ini pinaaghin point-to-point system nga may da online registration. Ini ang paunang mga pitad han LGU Borongan hapagbulig ha transport sector habot ngan krisis sa enerhiya tungod han padayon nga tensyon ha Middle East. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat ang report. Bulig Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 2026 World Skills Philippines Southern Leyte nagmalampuson ang detalye hatod ni Jevic Epiz. Radyo Pilipinas report. Malampusong gipahigayon ang 2026 World Skills Philippines Southern Leyte sa St. Joseph College Extension Campus sa Dakbayan sa Masin ubos sa pagpauna sa Technical Education and Skills Development Authority Contest the Southern Leyte uban sa kooperasyon sa provincial government sa Southern Leyte. Gipanguluhan ni TESDA Provincial Director Imelda C. Malatbalat ang seremonyas din iyang gipasiugda ang ligon nga paningkamot sa ahensya sa pagpalambo sa Technical Vocational Education Training (TVET) sa probinsya. Nagpasalamat usab siya sa provincial government sa pagpanguna ni Governor Damian Mercado sa paraan nga suporta sa mga programa sa TESDA. Sumalakang Malatbalat tumong sa TESDA
nga mas mapalambo pa ang kahimtang og kahibalo sa mga Pilipino aron mahimong globally competitive og andam sa nag-usab-usab nga panginahanglan sa industriya. Nagatag usab og mensahe si board member Jason Calva nga nagpahayag siya nga suporta sa naasing nga kalihukan. Iyang gipasiugda ang kahinungdanon sa pagpaligon sa TVET aron mahimo ang mga trabahanteng adunay taas nga level sa kahanas o kaandam sa trabaho. Ang kompetisyon nagtapok sa mga trainees gikan sa laing technical vocational institution sa Southern Leyte aron magtinigiay sa ilang kahanas sa lain nga area sama sa bakery, cooking, health and social care, hotel reception, IT network system administration, restaurant services, electrical installation, welding o wall and floor tiling. Gipakita sa mga partisipante ang ilang kahibalo pagkamamugnaon og teknikal nga abilidad pinagi sa aktwal nga mga buluhaton nga nagsunod sa pamantayan sa World Skills Philippines. Tumong sa nasyo nga kalihukan nga mapalambo ang kahusay sa TVET paghatag og inspirasyon sa mga batanong profesional ug pag-ila sa mga talagsaong partisipante nga mahimong representative sa probinsya para sa mas taas nga level nga mao ang regional nga competition. Pinagi sa nasyo nga inisyatibo padayon nga gipakusgan sa TESDA ang kapasidad sa mga Pilipino pinagi sa dekalidad nga pagbansay ug mas daghang oportunidad. Balita gikan sa TESDA Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat sa imong report, Sir Jevic Epis. Good morning, Eastern Visayas! LPCC San Calbiga nagmeeting sa pagproteher sa mga consumer sabot nga san paghataas san presyo san krudo. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretancio. Radyo Pilipinas Report. Nag-meeting ang Local Price Coordinating Council o LPCC sa LGU Calbiga agud ato bangon ang mga isyu nga nakakaapekto sa komunidad tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa krudo sa bug-os nga kalibutan. Ginisgot sa konseho ang kamutangan sa presyo sa merkado labi na ang pagbaligya sa mga primera nga commodity agud masiguro ang patas nga presyo nga proteksyon sa mga consumer. Gintukib liwat ang mas hugot nga implementasyon sa price regulation nga ang ipapatuman nga penalidad kontra sa mga negosyo nga magtatalapas sa probisyon sa tiarabot nga ordinansa. Upod liwat sa agenda ang pagbalhin ngadto sa metric system kundiin magbubuhat sa lain nga meeting upod ang mga negosyante agud masabtan ngan masunod inisan maupay. Gin-examine naman sa LPCC ang pagpadayon ngan kahugot sa Joint Inspection Team para mapakusog ang monitoring and enforcement sa mga establishmento. Samtang waray pa bag-o nga ordinansa, ginaghat ang sektor sa transportasyon nga sundon anay andaan nga pamasahe nga nakabutang sa naglabay nga ordinansa antes sa global crisis. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretancio. Good morning, Eastern Visayas! Ngan bueno man kasangkayan na naton oras may adanala kita 3 minutos ug sa mag alas 9 haaga balikan tanala ato naton managing ka-partner kay kakapuson kita iton oras para haton ni Ira Extro. Kadtuon ta Radyo Pilipinas sugod Aljun Malot. Good morning, Eastern Visayas! Yes, at today si damo nga salamat and damo kadto ang mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod para nining Huwebes nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas ika-26 nga adlaw sa buwan sa Marso tuig 2026. Uy, doble 26. No, sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tunakauban sa Master Control, Kuya Jun Antegra, Engineer Nuki Parado ang atong mga interns gikan sa Southern Leyte State University. Mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan Alzon Malot sa Macau sa pa. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, gikan sa VSU DYD sa FM, temporaryo na sab kami nga manamilit. Salang sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongorog, akong kauban si Glory Kayunda, alang ni atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Ngayon din sa Radyo Pilipinas Kalbayog, da mga salamat sa aton tagkontribuar balita Suzette Pertancio. Ngan sanggaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon, ako yun nakaupod Charmaine Perito Balvas. Da mga salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Tikang naman diha PIA Eastern Visayas, amo aton kabugusan ng amon mga balita nga nahikay. Damo nga salamat ha aton news contributor, Sir Bong Pidalino han aton GIC han PIA Southern Leyte, hangaran han amon regional head Sir Rian Arinto, ako naman si Steffi Liborios, nagsisiring good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. So da mga salamat ha, naging partisipasyon na naton man naging kasubong para hapan na Huwebes nga edisyon taramdan. Good morning Eastern Visayas, Miss Steffi Libarios sa Philippine Information Agency, Charmaine Perito Balvez sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Miss Micaela Gongora han DYDC-FM, Visayas State University ngan sugad man kan Aljun Malot han Radyo Pilipinas sugod. Ngantikang naman di Radyo Pilipinas Borongan hangaran nito na amon station manager at Ruth Rivera Abunda, naging kaupod ko ha technical hera Chief Tech Joey Policarpio ngan Engineer Alquin Baldonido, ha production naman anato news contributor sa Engineer Soca Beria and Ati Pen Pumida, ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar. Nasa ring gidamoy nga salamat niyo pakig-usa ngan tubtub nga hawbua sa pareho nga oras ngan mga istasyon. Again, magandang morning and God bless everyone. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahati